Dito tayo by Aljo sa Rehabilitation and Mobility Benefits Program daw ng PhilHealth na ilulunsad ngayong February 14. Layo niyang magbigay ng financial support sa rehabilitasyon. Gayon din ang pagbibigay ng mga walker, wheelchair, crutches, canes at sa mga pasyente. Yan yung mga na-stroke. Yan. Kailangan mag-rehabilitate. Nasa linya si Dr. Israel Pargas. Pagras ba ito? Pargas. Ng PhilHealth. Pargas. Hoy, ayusin ninyo yung Dr. pag-type Ace. ninyo. Ha? Kasi pati pagta-type, marami ng kailangan din itong mga ito. Mamaya, kausapin ko itong mga ito. Para may kailangan arthritis. ito, siguro kailangan ma-rehabilitate itong mga ito. Kailangan din i-rehabilitate. Tanong ko kay Dr. Israel Pargas. Good morning, sir. Good morning Congressman, and good morning po Aljo. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating Dr. Is. taga-subaybay. Unahin ko na, yung mga may arthritis, yung mga daliri na hindi gumagalaw, pwede bang i-rehabilitate yun? At saka yung mga paupo-upo na lang, tumataba na, pwede bang, mayroon bang rehabilitation of mobility kayo? Mga staff ko, sir, may problema sa pagtatype. Pati apelido yung ginawang Pagras. Sos Mario, sir. Pwede ba, sir, ipasok ko ito? Pwede. Yes, Congressman, pwede po. Salamat. Meron po kasi tayong physical rehabilitation. Oh, so yun yung mga po pwede. nakaparamdam ng pananakit, ng likod, ng shoulders, ng hips, yun pong may mga arthritis, pwede po siyang ipasok as a physical rehabilitation. Kaya lang, hindi lang naman po doon limited yung rehabilitation natin. Andun din po yung tinatawag para po sa occupational therapy, speech therapy, and of course, later on, kung kinakailangan na po nila ng mobility devices like wheelchair, crutches, or cane na ipiprescribe ng doktor, ay pwede na rin po tayong magbigay at mag-cover nun. Pag mga na-stroke, sir, pwede. Kasama yung, di ba, Yes, i-rehabilitate yes. sila. Alright. Yes, Congressman. Actually, sila nga po yung talagang kinakailangan na ma-rehabilitate for them to be, maibalik po to a productive life. May papalista ka kasi ako kaagad, sir, 6 eh. Anim Yung, ba? aking engineer, tapos yung isa, yung aking control ng sound, tapos yung IT, tapos yung isa po naming babae, yung Miss Paranaque dati, may arthritis na rin. Yung executive producer, may sakit na rin ho ito eh. May gout. May gout na rin. Lahat ho sila. Anyway, sir, ano hong kailangan ng mga requirements para maka-avail ng ganito? Well, alam naman po natin, Congressman, na because of the UHC, lahat po ng ating Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth. And of course, meron silang immediate eligibility. So, ang kinakailangan lamang po ay makapagpakonsulta sila at ma-require po ng ating mga doktor na makakakita sa kanila na mangangailangan po sila ng physical or ng any rehabilitation or nangangailangan po sila ng assistive mobility devices. Ayan. So, kinakailangan bang sakto, tama, monthly na naghuhulog po talaga dapat ang isang miyembro? Ang kasama po sa Universal Healthcare Act that every member has an immediate eligibility to all the benefits po ng program. So, kung halimbawa po sila ay walang contribution for the past 3 months, sila po ay makakakuha pa rin ng benepisyo. Iba pong usapin yung pagbabayad ng premium sapagkat sa batas din po ng UHC ay pwede na rin po natin silang singilan ng tinatawag na surge or penalty fee para po doon sa mga missed contribution nila. Ayun. Alright. So, nako. One more thing, Dr. Pargas. Sabi po ni Presidente ninyo na ang salamin ba libre na ngayon? Yung mga prescription glasses libre na? Nailabas na rin po natin yung ating polisiya for the prescription glasses. But initially po, ang mako-cover nito is from 0 to 15-year-old po. 0 to 15. 15 po, 15. 15 years old. Opo. So, Yes po, opo. Alright. Nako. Hindi tayo pwede dyan. Hindi pa pwede. Sir, may tatanong ako ngayon. Parang, Doc, meron nauuso ngayon. Hindi naman nauuso, kundi yung mga bata, Doc, na bigla nagiging type 1 diabetic, mga ages 2, 3, 4, 5. Paano po ito? Ito po may makaka-avail din sila dahil sila po ay beneficiary ng mga magulang nila ng PhilHealth? Yes po. Yes, Congressman, being qualified dependents ng kanilang mga principal members na parents, sila po ay
able then to get all the benefits, especially on the diabetes na meron po nga tayong, tama kayo, type 1 or type 2 diabetes po. So lahat po ng ating polisiya for the benefits for those, pwede rin pong makuha ng ating mga pediatric cases. Okay. All right. Anyway, sir, may tanong ka ba? Yung mga doktor is yung mga OFWs natin, halimbawa na lang mga permanent resident na pero mga Pilipino pa rin sila. Kumusta po ang ating kampanya na at least maging miyembro po sila ng PhilHealth? Opo. Tama po kayo because as long as they are still dual citizens, they are of course members pa rin po ng PhilHealth and they can get all the benefits pa rin po. And kahit po yung kanilang mga naiwan dito na mga qualified dependents ay makakakuha pa rin po ng benepisyo. Patuloy pa rin po ang ating pangangampanya sa ating mga OFWs na patuloy po silang magpa-register, magpa-miyembro at magbayad po ng necessary premium contribution. All right. Okay. Dr. Israel Pargas ng PhilHealth. Maraming salamat po, Doc. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Thank you po, Kong Erwin, and of course, Aljo, and magandang umaga rin po sa ating lahat. Okay, thank you po, Doc Ish.